Inaasahang ilalabas na sa susunod na linggo ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order na magsisilbing roadmap o gabay sa takbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa July 6. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Ngayong natapos na ang marking of evidence para sa 4 na articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, naghahanda na ang impeachment court sa paglalabas ng pre-trial order. Tinatawag ding roadmap ng paglilitis ang pre-trial order dahil dito ilalatag ang mga alituntunin at takbo ng impeachment trial. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantog Jr., posibleng mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes ng susunod na linggo. Pagkatapos ito, bibigyan ng prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang komento. Ngayong araw naman, inaasahang magsusumite ang defense panel ng kanilang sagot sa 4 na manifestation na inihain ng prosecution panel. Kabilang dito ang paggamit ng Filipino at English sa paglalahad ng mga testigo at sa direct at cross-examination. Paglahok ng public at private prosecutors sa pagtatanong at pagpresenta ng mga testigo. Pagpapatupad ng reciprocal 3-day disclosure ng mga testigo sa magkabilang panig at pagbubukas ng sealed BIR box. Samantala, nakahanda na rin ang defense panel para sa mga testigong posibleng iharap ng prosecution panel. Kabilang sa mga nabanggit na pangalan, sina Mary Grace Piatos, dating Deputy Ombudsman Melchor Carandang at si Attorney Michael Poa na siyang tagapagsalita ng defense panel. Kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Nang tanungin kung personal na harap si Vice President Duterte sa impeachment trial, Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel. sa dami ng dokumento tulad sa Article 1 ng Articles of Impeachment na umaabot sa 8,000 dokumento, gaano nga makatagal ang inaasang presentasyon ng mga ebidensya? The prosecution initially stated that it will take them 62 trial days to finish the completion of their presentation of evidence. And the defense said that it will take them 30 trial days. Sa pagsisimula rin ng impeachment trial, kabilang sa mga dapat pagpasyahan ng center judges ang mga nakabimbing manifestation ng prosecution panel, kabilang ang pagbubukas ng sealed BIR box. Kailangan din nilang tukuyin kung paano isasagwa ang botohan para sa conviction or acquittal dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni na Senador Jinggoy Estrada na suspendido at Senador Ronald Bato de la Rosa nagtatago dahil sa nakabimbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Isa rin sa mahalagang usapin ang pagpili kung sino magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Maliban kay Senate President Sherwin Gatchalian, pinangalanan din ni Senador Panfilo Ping Lacson, sina Senador Francis Cheese Escudero at Senador Francis Kiko Pangilinan bilang mga posibleng mamuno sa paglilitis. Parehong abogado ang 2 senador. Samantala, kinikilala rin ng Senado ang mga hamon sa logistics. Ayon kay Gatchalian, limitado ang espasyo sa Senado para sa mga pangailangan ng prosecution at defense panels. Gayon din para sa malaking bilang ng mga mamamahayag mula sa telebisyon, radyo, online platforms at maging sa international media. Sa kasalukuyan, wala namang banta sa seguridad, ayon sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA. Patuloy naman ang koordinasyon nila sa mga intelligence at law enforcement agencies bilang paghanda sa nalalapit na paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.